Bukod sa maanumalyang flood control projects, iniuugnay rin ang pangalan ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico kaugnay ng pag-i-import ng mga isda. Pagsiwalat ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, pinilit noon ni Ko ang kagawaran na lakihan ang alokasyon ng mga pwedeng angkatin ng tatlo nitong fishing company. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pasabog ang revelasyon ng Department of Agriculture sa pagtalakay ng Kamara sa hinihingi nitong 176.7 billion peso budget para sa 2026. Meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Zaldico. Ayon kay Laurel, pinilit ni Ko ang DA na bigyan ng tatlong kumpanya niya ng import permit kasama ang ZC Victory Fishing Corporation. We're being forced at that time to give him 3,000 containers of fish, which I did not agree. Sinisika pa namin kunan ng pahayag si Ko. Natanong din sa budget briefing ang tungkol sa pagiging pinakamalaking importers ng galunggong at tuna ng pamilya ni Navotas Representative Toby Chanco. Kasi ang kumpanya na yan was owned by their parents. Do you not find any conflict of interest, Mr. Secretary, that the Chancos are importing the largest fishing agalunggong for this round? Well, if you want me to really comment on that, I think they deserve what they are getting because they are the pinakamalaking nilaland talaga eh. This is very scientific and everything, so wala akong nakikitang issue. Kung walang importation, mas mabuti sa amin. Number two, very fair and scientific yung basis ng allocation yan. It is based on your contribution to the production for the past 3 years. Ito naman si Saldi, ang dami ng pera. Gusto pati legal na negosyo ng mga tao. Kukunin niya. Di ba? Hindi lang isda, kundi marami pang produktong agrikultural ang inaangkat ng Pilipinas. We are not in a very good state. And that we have to accept. At the moment. At the moment. The current state, given that we're a net importer, is not something that we should just simply accept. There needs to be interventions on the part of DA. Our goal is not to simply grow more food, but to ensure that every family has access to healthy, affordable meals. Ang orihinal na hinihinging pondo ng DA ay 245 billion pesos. Sang-ayon ng ilang kongresistang dagdagan ang budget ng kagawaran, lalo't aalisin na ang budget para sa flood control project sa 2026. Yan ay kahit dati pang sinabi ng Pangulo na hindi niya i-veto ang budget kung magdaragdag ang Kamara ng pondong inilatag na sa National Expenditure Program. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.